TV. Palibhasa lalaki. Ami Perez. Sabihin niya, Amelia, kailangan ba talaga to? Yes, Mom, kailangan po ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga millennials na kagaya ko po, huwag na po kayong kumanto. Si Tita Gloria po ay naging on-screen mother ko sa Palibhasa Lalaki for almost 12 years. So sa mga OLD po, alam niyo po yun. Napanood niyo po yun. Sila yung mga millennials, rerun ang napapanood nila. Siya po ang aking Mommy Minerva at ako po ang kanyang bunsong anak na si Amelia. Dapat po ganun ka-soft pag sinabi niyo, Amelia. Pakiulit po, sabay-sabay po tayo. Ang tugon, Amelia. Tama po. Isa po akong baguhang artista noon. 17 years old. Mahiyain. At minsan, hindi ko po naramdaman kay Mommy na star ako, si Gloria Romero ako. At sino kang bagong artista? Hindi po niya yun pinaramdam sa akin. Pantay-pantay po ang pagtingin at pagtrato niya sa amin lahat. I remember the first few days ng aming dating, she would arrive like 1 hour before naming lahat. And everyone would joke around na pag may nalilate, ang sasabihin namin, lagot kayo, nandyan na si Mommy Minerva at dala pa niya ang generator. Ganun po siya kaaga. Nakasuot na rin ang duster na kung anong karakter ni Minerva at suot ang kanyang alfombra na tsinelas. Higit sa lahat, nakaayos na po ang hair ni Mommy. Naka-blower na po yun. At alam niyo naman yung pagka-hold ng hair niya dito, kailangan pantay po yun. O diba, napaka-professional talaga ng Mommy ko. At pag nagtawag na ng reading, siya pa din ang unang makakarating sa set. Sabay tatawagin niya ako with this kind of tone. Amelia, hindi pa ba ready ang kapatid mong si Cynthia? Sasagot naman ako, wala pa Mommy, nagkikilay pa po siya. Magsasmile lang si Tita Glo at mag-aantay sa aming dining table. Pag nag-throw lines at blocking, walang hawak na script si Mommy dahil memorize na niya ang kanyang linya at hindi siya sasagot until she hears your last line. Kahit na linya mo pa, memorize din niya. Ganun po kahusay at kagaling si Mommy Minerva ko. Her love and dedication for her craft is something that I truly admire about her. Napakarami ko pong natutunan sa kanya. Halos hindi ko mabilang. And for that, Mom, salamat. At totoo din po yung mga narinig natin the past few days about her. Pag nagagalit, parang hindi siya galit, mabait pa rin. Kasi I remember nung nabasa po siya, I'm sure marami po ang nakapanood ng episode na yun. Accidentally, nabasa po siya ni Joey Marquez at ni Richard Gomez sa taping namin. Kasi diba dun sa ending namin sa show, laging may basaan. Ang narinig ko lang sa kanya ay ganito. Joselito, Ricardo, sabay hampas po ng balde, hindi sa tao, kundi sa sahig. Hindi sa kanila at ganun po kabait at napakabuting tao ng Mommy ko. And when our show ended, nagtatawagan pa rin po kami paminsan-minsan. Pag naaalala ko yung birthday niya, pero mas naaalala po niya yung birthday ko, sa totoo lang. She would always ask me about my work. Sasabihin niya, Iha, kamusta? May work pa ba? Lagi po siyang nag-aalala para sa akin. Kinakamusta niya ang mga anak ko, lalo na si Adi. Nung nagkita kami last December 23, sabi niya sa akin, I'm old, Iha. Tapos tumingin siya sa akin. Iha, maganda ka noon. Pero bakit mas maganda ka ngayon? Sabi niya.
Sagot ko naman sa kanya, syempre, sa'yo ako nagmana, Mami. You know, I was so happy and grateful na nagkita kami kasi sobra kong na-miss siya. Mami, thank you. Thank you for all the love, the understanding, and guidance. I will miss you, my Mommy Minerva, and you will always be my one and only Mommy Minerva. To Marites and Chris, my deepest sympathy, and know that I love you both so much and I will always be here for you. Maraming salamat po.